po mga kaibigan, meron na po akong i-share sa inyo tungkol po ito sa mga aral ng CFD o Catholic Faith Defender. Sila po ay nagsasabi na kung ano man daw ang ipahintulot sa lupa, papahintulot sa langit. So lumalabas, pwede silang magawa ng bagong aral kasi ang isip nila, silang may karapatan na magdagdag ng aral kasi nga raw, kung ano ang ginagawa nila nga dagdag na aral ay ipapahintulot sa langit. So pakinggan muna natin saglit mga kaibigan. So dagdag sa turo ni Jesus yun. Pagkinig ka muna. Bago pala eh. Wait, nga, pagkinig ka muna. Kaya nga sabi, hanuman ang inyong ipahintulot. Future tense yan ha. Hanuman ang inyong ipahintulot. Kasi nandiyan ipahintulot, kaya ipahintulot ng panahon. Kaya nga binigyan na hanuman. Hanuman ang inyong ipahintulot. Oh, narinig niyo mga kaibigan, anuman ang inyong ipahintulot. So, gusto niya palabasin, sa talata nito ay nanggaling po ito sa Mateo 18, chapter 18, verse 18. So, titingnan po natin sa Mateo 18, kung ano po ang sinasabi dito. Ang nakalagay po dito sa Mateo 18, mga kaibigan, katotohanan ng sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng inyong igagapo sa lupa ay igagapo sa langit, at ang lahat ng inyong kakalagan sa lupa ay kakalagan sa langit. Yan po ang nakapaloob sa Mateo kapitulo 18, versikulo 18. Hindi ito pahintulot na lumikha ng bagong aral, kundi magpatupad ng hatol ayon sa kalooban ng Diyos. Mali po ang kanyang argumento tungkol po sa sinasabi sa Mateo 18:18. Kasi ang kapangyarihan ay nakatali sa aral na ibinigay na. Ang sumasampalataya sa akin, gaya ng sinasabi sa kasulatan, ayon po sa Juan 7:38, hindi gaya ng ipinasya ng simbahan, kundi gaya ng kasulatan. Si Kristo mismo ang nagtakda ng hangganan. Ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng inuutos ko sa inyo. At mababasa po yan sa Mateo 28:20. Hindi sinabing dagdagan ninyo ang aking inuutos. Mali po yan. Para sabihin nga, kayo nang nagpapahintulot. Dahil, para lumalabas, mga Romano Katoliko na ang may authority na gumagawa ng bagong aral. Kasi, sinasabi ng mga apostol, ay hindi nagdadagdag ng sariling aral. Sapagkat hindi kami nangahas na magsalita ng anumang bagay maliban sa ginagawa at itinuro ni Kristo. Magbabasa po yan sa Roma, Kapitulo 15, versikulo 18. Kapag ginagamit ang pinahintulot sa madaragdag, nagiging salungat na ito. Oh, sabi naman sa Mateo, Kapitulo 15, versikulo 9, sa walang kabuluhang paraan ay sinasamba nila ako na natuturo ng mga aral na utos ng mga tao. Malinaw ang kasagutan sa Biblia, mga kaibigan. Ang ipahintulot ay autoridad na ipatupad ang aral ni Kristo. Hindi ka kapangyarihan na magdagdag na aral na wala sa Biblia. Ang anumang idinagdag, kahit sabihin hindi kontra, ay lampas sa nasusulat at hindi mula sa Diyos. Yun po ang ibig sabihin yan, mga kaibigan. So, balikan po natin ang kanyang mga sinasabi. Ipapahintulot ko sa inyo. Sa magaling So kalit, dagdag yun. hindi ipahintulot sa panahon ni Kristo. So dagdag nga yun sa turo ni Jesus.
Wala namang problema sa dagdag eh. Ano sabi mo? Walang problema si Kristo sa dagdag. Ang problema ni Kristo yung salungat sa kanyang turo. Yun ang O narinig yung mga kaibigan, sinabi pa ng CFD na si Jundo, wala daw problema sa dagdag. Basta wala daw salungat sa aral ni Kristo. Biruin nyo yan. Titingnan nga natin dito sa argumento niya kung sa talata kung ano talaga ang katotohanan sa kanyang pinagsasabi tungkol po sa pagdaragdag. Titingnan natin. Kasi kaduda-duda eh. Bakit naman siya magdagdag? Ang pahayag na walang problema ang dagdag, basta hindi salungat kay Kristo, ay hindi aral ng Biblia yan. Maliwanag sa kasulatan na ipinagbawal ang padadagdag. Kahit pa sabihin hindi naman daw kontra. Isa pa, ang tamang aral ayon sa Biblia, mahigpit ang utos. Huwag magdaragdag o magbawas. Mababasa po yan sa Deuteronomio 4:2. Yan po ang totoo mga kaibigan. Kasi sinasabi ko yan sa Deuteronomio Kapitulo 4, versikulo 2 na huwag kayong magdaragdag. So sinabi nito sa simple na okay lang daw magdaragdag. Pero sa sinabi dito sa Deuteronomio 4:2 na mahigpit na utos na huwag magdaragdag, magbawas. Huwag kayong magdaragdag sa salita na iutos ko sa inyo, ni magbabawas pa. Walang kondisyon dito na pwede kong hindi salungat. Ano yan, magit sa nagbigay sa dan kondisyon na hindi problema raw ni Kristo nga magdaragdag basta wag lang salungat. Walang kondisyon dito na pwede kong hindi salungat. Ayon po sa Deuteronomio 4:2, kasi ang aral ni Kristo ay sapat at buo. Buo ang aral ni Kristo at sapat pa. O, sinabi nga dito sa Juan Kapitulo 7, versikulo 16, ang aking aral ay hindi sa akin, kundi sa nagsugo sa akin. O, tapos sabihin mo, pwede ka magdagdag. Bakit ka pwede magdagdag kung hindi sa lungat ni Kristo? Si Kristo nga mismo nagsabi, ang aking aral ay hindi sa akin, kundi sa nagsugo sa akin. O, hindi naman kayo inutusan nga magdagdag eh. Ultimo nga si Kristo, sabi sa Juan 7:16, ang aking aral ay hindi sa akin, kundi ang nagsugo sa akin. Pero mo, si Kristo pa nga mismo, Diyos siya, tapos hindi siya basta-bastang magsabi, kundi galing sa Diyos Ama ang utos, ang nagsugo. Kung galing sa Diyos ang aral, hindi na kailangan dagdagan. Bakit ka pa magdagdag kung galing sa Diyos? Wala naman sinabi sa Diyos na okay lang sa akin kay magdagdag, walang problema yan, basta walang salungat. May sinasabi ba dyan sa Biblia na ang lahat ng ipang-aral niya ay masalungat? Walang salungatan sa aral ni Kristo. At may babala laban sa lampas na nasusulat upang kayo'y matutong huwag magsihigit sa mga bagay nga nasusulat. Nababasa din mismo sa 1 Corinto Kapitulo 4 nga versikulo 6. Hindi sinabing huwag lang salungat, kundi huwag humigit. Ang linaw-linaw yan sa 1 Corinto 4:6. Tapos sabihin mo, okay lang magdagdag. Kasi kung hindi salungat kay Kristo, sinabi na nga dyan sa 1 Corinto 4:6, hindi sinabing huwag lang magsalungat, kundi huwag humigit upang kayo huwag magsihigit sa mga bagay na nasusulat. O, ang magdaragdag ay may kaparusahan pa kay. Tapos sabihin mo, okay lang magdagdag. Wala naman sinabi si Kristo nga, sige, magdagdag kayo. Kasi hindi ko naman sinabi nga, salungat yan. Walang ganun. O, sinabi na nga dito, kung ang sino man ay magdaragdag sa mga ito, ay
idaragdag ng Diyos sa kanya ang mga salot. O biro mo yun, daragdagan ko. Sino magdaragdag ng aral ni Kristo? Magkaroon ng salot? Mababasa niyan sa Apokalipsis. Sa Kapitulo 22, versikulo 18. Hindi pwede yan. Biblia na mismo nagsabi. O, kung tama ang pwede ang magdagdag, bakit may babala? Kung tama sana ang sinasabi mo, na pwede madagdag, huwag lang salungkat kay Kristo, dapat wala nang babala. O bakit may babala pa? Sinasabi kung tama ang pwede ang dagdag. May panganib. Kahit mukhang tama sa paningin ng tao, may panganib yan. Sinasabi mo. O, sinabi pa dito sa Kawikaan, 14:12, may daang tila, matuwid sa tao, ngunit, ang dulo ay kamatayan. Yan ang problema dyan. Akala mo lang matuwid. Pero, sa dulo pala yan ay kamatayan. Nagmumukhang tama, pero mapanganib pala. Mapanganib kahit mukhang tama sa paningin ng tao. Ang katunayan yan sa Biblia, ang pamantayan ay hindi salungat, kundi nasusulat. Nasusulat yan eh. Hindi talaga pwede sabihin na okay lang magdagdag, basta huwag lang salungat. Hindi yan pamantayan ng Biblia yan. Ang hindi isinulat, hindi sapat, hindi dapat ituro bilang aral. Oh. Ayon po sa Mateo, Kapitulo 15, versikulo 9, ang hindi isusulat, isinulat, hindi dapat ituro bilang aral. Tapos, ituro mo bilang aral? Hindi naman isinulat. So, yan lang po mga kaibigan. Isang reaction video lang po sa kanyang mga pahayag tungkol po sa kung ano man ang ipahintulot, ay ipahintulot sa langit. Tapos, hindi naman daw problema magdagdag kung hindi salungat sa aral ni Kristo. Isalungat na nga eh. Doon pa lang sa sinasabi mo, daragdag. Kontra ka na doon sa sinasabi sa Biblia na huwag kang magdaragdag. So, ang nasa sunod po mga idol, o mga kaibigan, maraming salamat po.